초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. USA, 5 years ago. Pinunasan ko ang luhang tumulo mula sa mga mata ko at huminga ng malalim. Tama nga ang matandang si Mr. Olivier. Niloloko lang ako ng anak niya. Pinaglalaruan lang ako at higit sa lahat, hindi niya ako totoong mahal. Dahil nakita ko lang ang lahat ng pruwebang iyon. Shit, bakit ako nagpapaniwala sa lalaking yun? Lahat pala ng ginawa niya para sa akin ay pawang kalokohan lamang. Paano hindi ako iyon nahalata? Ganoon ko lang ba siya kamahal para maging bulag sa lahat? Na kahit anong sabihin nila tungkol sa kanya, ay nagawa ko pa ring baliwalain iyon. Gusto ko siyang sampalin, sakalin, gusto ko siyang saktan. Paano niya ako nagawang lukuhin? Ang sakit-sakit. Akala ko totoo na ang lahat. Akala ko I will finally experience to feel the love that lasts being with him. Pero nagkamali ako. Sino ba naman ako para mahalin niya? Isa lang naman akong item sa isang auction na nabili niya. Pero kahit na ano ang isipin ko, bakit? Bakit parang hindi ko ata magawang iwan siya? Tatanggapin ko lahat ng sakit. Okay lang na magsimula kami ulit. Huwag lang akong lumayo sa kanya. I shook my head once again. Tama na, Kiana. Huwag kang tanga. I love him so much that leaving me hurts me a lot. Pero mas masasaktan lang siguro ko kapag ipagpupumilit ko pa ang kagustuhang manatili dito kasama siya. I made up my mind. Aalis na ako. Kakalimutan ko ang lahat-lahat ng nangyari. Kakalimutan ko siya kahit mahirap. Ito na siguro ang nararapat kong gawin, to end this pain and to live our lives without each other. Total maraming humahadlang sa aming pagsasama. Pero siya na ang tumapos nun. Siya na ang gumawa ng bagay para maniwala ako sa mga taong nagsasabing walang mapupuntahan ang pagsasama namin. I should accept that. Hindi rin ako mapupunta dito kung hindi dahil sa kanya. Tama ulit si Harvey Olivier ang ama niya. I am literally just an object na kapag tapos ng gamitin at pagsawaan, pwedeng-pwede na akong palitan at itapon. I was just an item in an auction at wala akong pinagkaiba sa ibang bagay. I was now useless to him. Pagkatapos kong mag-impake ay dumiretso na ako sa sala palabas ng mansyon niya. Pero bago pa ako makalabas ng tuluyan ay nagsalita si Javier Olivier na nasa sala. Tumayo ito at humarap sa akin. Finally, you've gathered all the thoughts. Nakatungo lang ako sa kanya. Kahit siguro ilang beses ko na siyang nakita ay nanginginig pa rin lahat ng kalaman ko sa tuwing kausap o kaharap ko siya. He's an old man but still screaming in luxury, authority, power, and control. Isa siyang batas sa pamilya nila. Ako nang bahala sa kanya. Mayroon na rin akong ibibigay sa iyong konting gantimpala. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko kailangan yan. This old man think pera lang ang habol ko sa pamilya nila. Pagkatapos niyang malaman ang kasal na namagitan sa aming dalawa ng anak niya para lang mailipat ang kayamanin nito sa kanyang anak. He found out about it at mas lalong naging mainit ang dugo niya sa akin. Walang magandang naidudulot ang pagiging matigas ng ulo mo, iha. At higit sa lahat, may magagawa ka pa ba? Tama siya. Simulat sa pool, walang magandang nangyari sa akin dahil sinusunod ko lang kung anong gusto ko. Kahit ayaw kong tanggapin ang sinasabi niyang kaunting kantimpala,
ay wala akong magagawa. Hindi ako sumagot. Have a safe flight. Don't worry, you're still lucky that I made you escape this life. At sa kauna-una ang pagkakataon ay ngumiti siya sa akin. Ngunit alam kong hindi naman iyon totoo. Hindi ko naman napigilan ang pagtulo ng mga luha ko nang tumalikod ako at sumakay sa sasakyan na maghahatid sa akin patungong airport para makauwi ng Pilipinas. Nakita ko rin nang sinabi niyang kaunting ginting pala, isa iyong tseke na naglalaman ng ilang libong dolyar. Tumawa ko habang umiiyak dahil sa nakakatanggap ako ng ganito kalaking pera. Kung hindi dahil sa nakakatawa ang lahat. Nakakagalit, iniisip pa rin ng matandang Oliver na mukha akong pera. Galit ako. Galit na galit kaysa kanya at sa lalaking nagpaliwalang mahal niya ako. I hate them. Pinagpupunit ko ang tseke. Hindi ko kailangan ng pera nila. Pinagbuksan ako ng pinto ng driver at agad akong lumabas. Maayos naman na lahat ng papeles ko, pati lahat ng fees. Talagang pinaghahandaan ang pag-alis ko. Ito na yun. Ito na ang huling araw. Ito na siguro ang araw na matatapos na rin ang nararamdaman kong sakit. Sana. Ito na yung araw upang makapagsimula akong magbagong buhay. Yung buhay na wala siya, kahit nasanay akong nandyan siya. Sobrang sakit at galit ang nararamdaman ko. Ngayon ay tinungo ko na ang loob ng airport. From now on, I will forget all what happened. Aayusin ko ang buhay ko sa Pilipinas at mamuhay ako ng masaya. I wipe my tears away. Goodbye, Zyron.